Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang isang simpleng kutsara bago matulog. Ang natural na lunas sa madalas na pag-ihi sa gabi. Alam nyo ba na ang paggising ng 2 o 3 beses sa gabi para umihi ay hindi lamang dahil sa edad kundi madalas ay isang pagkakamali na ginagawa natin bago matulog? Maraming nakatatanda ang tahimik na tinatanggap ito bilang normal pagkatapos ng edad 60, ngunit sa kaibuturan nila, sila ay pagod na. Pagod sa putol-putol na tulog, pagod sa paglalakad ng dahan-dahan sa dilim, pagod sa mga umaga na parang mabigat sa halip na sariwa. Ngunit ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang simpleng kutsara. Isang maliit na halo na gawa sa bahay na ginagamit ngayon ng maraming senior sa India upang makatulog ng mahimbing sa buong gabi. Kung ang iyong mga gabi ay nagugulo dahil sa madalas na pag-ihi, ang isang kutsarang ito bago matulog ay maaaring marahang baguhin ang lahat. Bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung saan ninyo pinapanood ang video na ito at anong oras na ngayon dyan. Paki-share sa comments sa ibaba. Kahit isang maliit na sandali mula sa inyong araw ay malaki ang kahulugan sa akin. At kung makita ninyong nakakatulong ang video na ito, mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang mga ganitong gabay. Maraming nakatatanda sa India ang tahimik na tinatanggap ang pag-ihi sa gabi bilang natural na bahagi ng pagtanda. Iniisip na, ganito talaga ang nangyayari pagkatapos ng 60. Ngunit ang katotohanan ay mas banayad at mas puno ng pag-asa. Habang tayo ay tumatanda, nagsisimulang bumagal ang mga bato kidneys sa gabi. Ang kanilang kakayahang i-concentrate ang ihi ay nababawasan, na nangangahulugang mas mabilis mapuno ang pantog kaysa dati. Kasabay nito, ang hormone na tinatawag na vasopressin na nagsasabi sa mga bato na bumagal sa gabi ay bumababa rin pagkatapos ng edad 60. Kaya kahit na uminom ka ng parehong dami ng tubig tulad ng dati, ang iyong katawan ngayon ay gumagawa ng mas maraming ihi sa gabi kaysa sa araw. Ang maliit na pagbabagong ito sa balanse ng hormone ay isa sa mga tahimik na dahilan kung bakit madaling maistorbo ang tulog. Ngunit hindi lang iyon ang pagbabago. Ang pantog mismo ay nagiging mas sensitibo sa pagtanda. Kahit isang maliit na dami ng ihi, marahil 100 hanggang 150 mmol lamang, ay maaari nang mag-trigger ng pagnanais na magising. Hayaan ninyong ikwento ko si Mohanji, isang retiradong clerk ng tren mula sa Delhi, na 71 taong gulang na ngayon. Sinabi niya sa akin, "Doktor Renato Bagani, dati ay parang mantika akong matulog, pero ngayon ay 3 beses akong nagigising bago sumikat ang araw." Noong una, sinisi niya ang katandaan. Pagkatapos ay ang malamig na panahon at maging ang kanyang tsaa sa gabi. Ngunit nang ipaliwanag namin kung paano nagiging mas alerto ang mga nerbiyos ng pantog pagkatapos ng siksam sa wakas, ay naunawaan niya na ang katawan ay humihingi lamang ng bagong ritmo. Ang pag-unawa sa bakit sa likod ng problema ay ang unang hakbang tungo sa banayad na pagbabago. At para sa maraming nakatatanda tulad ni Mohanji, ang pag-unawang iyon ay nagdudulot hindi lamang ng kaalaman kundi ng kapayapaan at simula ng mas mahimbing na pagtulog. Para sa maraming nakatatanda sa India, ang paggising ng 2 o 3 beses bawat gabi ay tahimik na naging bahagi ng buhay. Ngunit ang hindi napapansin ng iilan ay hindi ka lang pinapagod ng mahinang tulog. Dahan-dahan nitong naaapektuhan ang iyong puso, isipan, at maging ang iyong kaligtasan. Ating unawain ng marahan kung paano ito nangyayari upang maibalik natin ang kapayapaan sa inyong mga gabi. Kapag ang tulog ay paulit-ulit na napuputol, hindi nakakapasok ang iyong katawan sa malalim na pahinga.
Ang malalim na pahinga na ito ay kung kailan natural na bumababa ang iyong presyo ng dugo at nagkakaroon ng oras ang iyong puso na makabawi. Ngunit kung ang iyong katawan ay nananatiling alerto, laging nagigising at naglalakad sa dilim, maaaring manatiling mataas ang presyon ng dugo sa buong gabi sa paglipas ng panahon. Ang nakatagong presyon na ito ay maaaring tahimik na magpataas ng panganib ng atake sa puso at stroke sa mga senior. Ang tulog ay may mahalagang papel din sa memorya at kalinawan ng isip. Sa panahon ng walang patid na tulog, tahimik na nililinis ng utak ang mga basura tulad ng amyloid protein na maaaring maipon at magdulot ng demensya. Kapag ang tulog ay gabi-gabing naaabala, napuputol ang proseso ng paglilinis na ito. Ang resulta ay pagiging malilimutin, pagkalito, at hirap sa pag-concentrate. Lahat ng ito ay karaniwang napagkakamalang pagtanda lamang. Ngunit sa katotohanan, madalas ay mahinang tulog lamang ang paulit-ulit na kumakatok sa isipan. At nariyan din ang panganib ng pagkahulog sa gabi. Kapag bigla kang nagising, kalahati pa ang tulog at naglalakad patungo sa banyo sa dilim, mas mahina ang iyong balanse. Para sa mga nakatatandang may sakit sa kasukasuan, mahinang paningin o mababang asukal sa dugo, ito ay isang mapanganib na combination. Isang pagkatisod lang ay maaaring magdulot ng bali sa balakang, pinsala sa ulo, o linggo ng masakit na paggaling. Naaalala ko si Radha Auntie mula sa Chennai, isang magandang ginang na 68 taong gulang na laging malaya. Isang gabi habang naglalakad na nakayapak papunta sa banyo, nadulas siya sa basang sahig at nabali ang kanyang balakang. 3 linggo siyang nasa kama ng ospital, hindi makagalaw. At mas nayanig ang kanyang espiritu kaysa sa kanyang mga buto. Sinabi niya, "Hindi ko akalain na pagtataksilan ako ng aking katawan ng ganoon dahil lang sa isang gabi na walang maayos na tulog." Yun ang dahilan kung bakit ang anumang solusyon para sa pag-ihi sa gabi ay dapat maging banayad sa katawan at mabait sa isipan. Walang malalakas na gamot na nagdudulot ng pagkahilo, walang sleeping pills na nagiiwan sa iyong groggy sa umaga. Sa halip, ang kailangan mo ay isang banayad na ugali, isang bagay na natural, madali, at ligtas upang maibalik ang malalim at nakapagpapagaling na tulog. Dahil sa edad na ito, ang pahinga ay hindi isang luho. Ito ang gamot na tahimik na hinihiling ng iyong katawan bawat gabi. Sa maraming kabahayan sa India, ang hapunan ay isang sandali ng ginhawa, isang mainit na mangkok ng dal, ilang sabzi, isang magaang salad, at marahil isang piraso ng prutas. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ang iyong kinakain pagkatapos ng paglubog ng araw ay maaaring tahimik na makaapekto kung ilang beses kang magigising sa gabi. Lalo na pagkatapos ng edad 60, ang mga pagkain na dating angkop sa iyong katawan ay maaaring dahan-dahang kumakalaban dito. Unawain natin kung paano ang ilang mga bagay tulad ng hilaw na pipino, kamatis, mga sabaw na may maraming tubig, at mga maasim na prutas tulad ng orange o pinya ay naglalaman ng labis na likido o banayad na asido. Maaaring mukha silang hindi nakakasama kahit malusog. Ngunit pagkatapos ng 70 m, maaari silang maglagay ng dagdag na presyon sa isang tumatandang pantog. Paano nagsisimula ito sa isang bagay na tinatawag na urinary pH? Ang mga pagkaing ito, lalo na ang mga maasim o makatas, ay maaaring magpababa ng pH ng iyong ihi na ginagawa itong bahagyang mas acidic. Ngayon, para sa isang mas bata, maliit lang ang epekto nito. Ngunit para sa mga nakatatanda na ang lining ng pantog ay naging mas sensitibo, ang acidic na ihi ay maaring kumilos bilang isang banayad na irritant
Ang irritasyong ito ay nagpapadala ng maling signal sa utak na nagsasabing oras na para umihi kahit na hindi pa puno ang pantog. Hayaan ninyong ikwento ko si May, her auntie mula sa Nagpur, edad 69. Gabi-gabi. Nasisiyahan siya sa isang magaang mangkok ng sopas ng kamatis at tinatapos ang kanyang pagkain ng isang hiwa ng pinya. Naniniwala siyang nakakatulong ito sa kanyang panunaw, ngunit gabi-gabi, nagigising siya ng 1 error a.m. at muli ng part error a. Hindi mapakali at pagod. Matapos niyang malaman ang tungkol sa acidic na epekto ng mga pagkaing ito, gumawa siya ng isang maliit na pagbabago. Pinalitan niya ang kanyang sopas ng kamatis ng bahagyang steamed na loki upo at inalis ang prutas pagkatapos ng paglubog ng araw. Sa halip, nagsimula siyang uminom ng isang natural na kutsarang lunas. Isang bagay na ibabahagi ko sa inyo sa lalong madaling panahon. Sa loob ng isang linggo, minsan na lang siya nagigising. Sa loob ng 2 linggo, natutulog na siya ng bimo hanggang 6 na oras ng walang patid. Kita nyo? Ang pagkain ay hindi lamang nutrisyon. Ito ay communication. Ang iyong kinakain sa gabi ay nagsasabi sa iyong katawan kung maghahanda para sa pahinga o manatiling alerto. At isang maliit na kutsara na ininom sa tamang oras ay maaaring makatulong na alisin ang discomfort na dulot ng mga pagkakamali sa pagkain at ibalik ang kapayapaang nararapat sa iyo. Dahil sa edad na ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang kumain ng mas marami, kundi ang kumain ng matalino na naaayon sa ritmo ng iyong katawan. Sa isang tahimik na tahanan sa Lucknow, si Sharma Uncle na 72 taong gulang ay minsang nakaupo sa kanyang beranda at nag-iisip kung makakatulog pa ba siya ng isang buong gabi. Halos 1 taon na siyang nagigising ng 2 o kahit 3 beses para lamang gumamit ng banyo. Noong una, sinisi niya ang panahon. Pagkatapos, sinisi niya ang kanyang matandang pantog. Sa huli, tinanggap na lamang niya ito bilang bahagi ng pagtanda. Ngunit isang araw, habang bumibisita sa kanyang anak na babae sa Kanpur, ipinakilala sa kanya ang isang simpleng lunas, 1 kutsara lang bago matulog. Hindi ito gamot, hindi ito sleeping pill, liping. Ito ay isang tradisyonal na halo na tahimik na ipinasa sa ilang mga tahanan sa India, gawa ng may pagmamahal at karunungan. Hayaan ninyong ibahagi ko ito sa inyo. Kumuha ng kalahating kutsara ng purong pulot pukyutan honey. Ihalo ito sa 1/4 kutsara ng sinangag at dinurog na buto ng methi fenugreek at magdagdag ng isang maliit na kurot ng luyang dilaw turmeric o ajwain. Haluin ito ng dahan-dahan sa isang ceramic na mangkok at inumin 30 minuto bago matulog nang hindi umiinom ng tubig pagkatapos. Ngayon, maaari kayong magtanong, bakit ito gumagana? Ang sagot ay nakasalalay sa kung paano sinusuportahan ng bawat sangkap ang natural na balanse ng iyong katawan. Lalo na sa gabi, ang pulot pukyutan. Kapag ininom sa tamang dami, ay nagpapatatag ng asukal sa dugo at nagpapakalma sa nervous system. Pinapakalma nito ang lining ng pantog at pinipigilan ang biglaang iritasyon habang natutulog. Hindi tulad ng mga matatamis na merienda, ang raw honey ay hindi nagpapataas ng iyong mga antas ng insulin. Sa halip, ito ay nagbibigay ng nutrisyon ng dahan-dahan at pantay. Ang mga buto ng methi ay mayaman sa isang compound na tinatawag na diosgenin, na may banayad na anti-inflammatory properties. Kapag sinangag at dinurog, sinusuportahan ng methi ang urinary tract at binabawasan ang pamamaga sa loob ng pader ng pantog. Nakakatulong din itong pamahalaan ang banayad na mga isyu sa panunaw na madalas na nauugnay sa discomfort sa gabi. At ang luyang dilaw
Ang ating minamahal na Haldi ay kilala sa buong India sa kapangyarihan nitong magpagaling. Dahan-dahan itong sinusuportahan ang balanse ng adrenal hormone at binabawasan ang tensyon sa paligid ng mga kalamnan ng pelvic. Para sa mga mas gusto ang ajwain, maaari rin itong makatulong sa panunaw at bawasan ang bloating, na parehong nakakatulong sa pagpapakalma ng presyon sa gabi. Matapos inumin ang kutsarang ito sa loob lamang ng 14 na araw, napansin ni Sharma Uncle ang isang kahanga-hangang bagay. Minsan na lang siyang nagigising sa halip na 3 beses. Ngumiti ang kanyang asawa at sinabing hindi na siya humihilik sa pagkabigo. Ngayon ay natutulog na siya tulad ng aming apo pagkatapos maglaro ng cricket. Kita nyo, mahal na nakatatanda. Ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa kutsara. Ang kapangyarihan ay nasa pagpili ng isang bagay na natural, isang bagay na mabait sa iyong katawan, isang bagay na sumusuporta sa halip na sumusupil. Sa yugtong ito ng buhay, hindi natin kailangan ng mas malalakas na gamot. Kailangan natin ng mas matalinong mga gawi. At ang isang kutsarang ito na ininom ng may kamalayan at pag-iingat ay maaaring maging pinakamalambot, pinakasimpleng simula. Ngayong alam na ninyo ang kapangyarihan ng banayad na lunas na ito, pag-usapan natin kung paano ito ihanda ng maayos sa paraang Indian. Ang kagandahan ng ugali na ito ay hindi ito nangangailangan ng mamahaling makina, bihirang sangkap, at komplikadong mga tagubilin. Ilang simpleng gamit lamang mula sa inyong sariling kusina at ilang minuto ng tahimik na pag-aalaga bago matulog. Kumuha ng isang maliit na ceramic o clay na mangkok. Isang bagay na nagpapanatili ng init ng hindi nagre-react sa mga sangkap. Gumamit ng kutsarang bakal, hindi plastic, upang sukatin ang iyong mga dami at magtabi ng isang maliit na airtight na garapon na salamin upang mag-imbak ng iyong pre-mixed na pulbos kung gusto mong maghanda ng maaga. Magsimula sa pagsangag ng iyong mga buto ng methi sa isang tuyong kawali sa loob lamang ng 2 o 3 minuto hanggang sa maglabas ito ng banayad na aroma at maging light brown. Hayaan itong lumamig at pagkatapos ay durugin ito upang maging pinong pulbos gamit ang iyong home mixie o isang batong mortar. Kung mas gusto mo ang tradisyon, itabi ang pulbos na ito sa isang tuyong garapon. Tatagal ito ng higit sa 10 araw. Gabi-gabi bago matulog, kumuha ng kalahating kutsara ng purong pulot pukyutan sa iyong mangkok. Magdagdag ng 1/4 kutsara ng sinangag na pulbos ng methi at isang maliit na kurot ng luyang dilaw o ajwain. Alin man ang sa tingin mo ay mas angkop sa iyong panunaw. Haluin ito ng dahan-dahan ng hindi iniinit at inumin 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Ngayon, narito ang pinakamahalagang bahagi. Huwag uminom ng tubig pagkatapos inumin ang lunas na ito. Maaaring palabnawin ng tubig ang epekto nitong nagpapakalma at mabilis itong ipadala sa iyong sistema bago ito magkaroon ng oras na manatili at sumuporta. Kung nararamdaman mong tuyo ang iyong lalamunan, magmumog na lang ng mas maaga, ngunit iwasan ang pag-inom pagkatapos ng kutsara. Maraming nakatatanda ang nagtatanong, paano kung mayroon akong diabetes? Iyan ay isang matalinong tanong. Sa kasong iyon, kumonsulta sa iyong doktor bago magsimula. Lalo na kung ang iyong mga antas ng asukal ay mahigpit na pinamamahalaan o kung ikaw ay nasa insulin. Gayunpaman, para sa maraming senior na may banayad na alalahanin sa asukal sa dugo, ang natural na lunas na ito na ininom sa maliliit na halaga ay hindi nagpakita ng negatibong epekto. Gayunpaman, laging pakinggan ang payo ng iyong doktor at ang tugon ng iyong katawan. Kita nyo, mahal na kaibigan, ang kutsarang ito ay hindi mahika. Ito ay kamalayan. Gumagana ito hindi lamang dahil sa mga sangkap, kundi dahil sa kung kailan at paano mo ito iniinom.
Kapag ginawa ng may pansin at pag-iingat, ang isang maliit na hakbang na ito ay nagiging higit pa sa isang lunas. Nagiging isang ritual ng paggalang sa sarili dahil sa iyong edad. Ang pag-aalaga sa iyong kalusugan ay hindi na tungkol sa puwersa. Ito ay tungkol sa pagkakasundo. Ang isang kutsarang ito bago matulog ay makapangyarihan. Oo, ngunit kapag isinama sa ilang banayad na gawi, ang mga epekto nito ay maaring maging mas mapayapa at pangmatagalan. Sa edad na ito, nakikinig ang katawan hindi lamang sa kung ano ang iyong iniinom, kundi pati na rin sa kung kailan at paano ka namumuhay bawat gabi. Isa sa pinakamahalagang pagbabago na maaari mong gawin ay ang maghapunan bago mag-7 PM sa Ayurveda at maging sa modernong agham ng panunaw. Alam na ang apoy ng katawan, ang iyong agni ay nagsisimulang lumamig pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang pagkain ng huli ay pumipilit sa iyong sistema na magtrabaho kung kailan dapat itong naghahanda para magpahinga. Ang huling panunaw na ito ay maaring makaistorbo sa pantog, mag-trigger ng acidity at mag-iwan ng mabigat na pakiramdam sa tiyan sa buong gabi. At pagkatapos ng hapunan, subukang iwasan ang gatas na tsaa, mainit na gatas, o fruit juice pagkatapos ng 6:30 p.m. Maraming nakatatanda ang nag-iisip na ang mga ito ay nakakaginhawa, ngunit madalas nilang dinadagdagan ang fluid load, lalo na sa mga oras ng pagtulog. Kahit isang maliit na tasa ay maaaring magpadala sa iyo sa banyo ng 2 ASM kung kailan hindi handa ang iyong katawan na gumalaw. Isa pang ugali na dapat isaalang-alang ay ang iyong posisyon sa pagtulog. Subukang matulog na nakatagilid sa kaliwa na may malambot na unan sa pagitan ng iyong mga tuhod. Ang posisyon na ito ay sumusuporta sa panunaw, binabawasan ang presyon sa pantog, at pinapabuti ang sirkulasyon patungo sa puso. Kahit ang mga may sakit sa likod ay nagulat na mas nakakaramdam sila ng pahinga matapos gawin ang simpleng pagbabagong ito. At ngayon, pag-usapan natin ang isang ugali na parang hindi nakakasama, ang pagpunta sa banyo just in case bago matulog. Bagaman ito ay parang matalino, dahan-dahan itong sinasanay ang iyong pantog na mag-empty ng maaga. Sa paglipas ng panahon, nakakalimutan ng iyong katawan kung paano maghintay at ginigising ka para sa kahit maliit na dami ng ihi. Sa halip, matutong magtiwala sa iyong tunay na pagnanais. Ang iyong pantog ay hindi mahina. Kailangan lamang itong sanaying muli. Hayaan ninyong ikwento ko si Kavita Maji, isang malumanay magsalitang byuda mula sa surat na 4 na beses nagigising gabi-gabi. 2 bagay lang ang binago niya. Nagsimula siyang maghapunan ng 9:30 at tumigil sa pag-inom ng gatas pagkatapos ng paglubog ng araw. Sa loob ng 1 linggo, natutulog na siya ng 5 oras ng diretso. Pagsapit ng 2 linggo, gumanda ang kanyang kalooban at maging ang sakit sa kanyang tuhod ay gumaan. Sinabi niya sa akin, "Akala ko sumuko na sa akin ang aking katawan, pero ngayon, napagtanto kong kailangan lang pala nito ng mas mahusay na timing. Kaya oo, mahal na nakatatanda. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagdaragdag ng higit pa. Ito ay tungkol sa pagbitaw sa maliliit na gawi na hindi na nagsisilbi sa iyo at pagyakap sa tahimik na karunungan na laging dala ng iyong katawan." Sa buong haba at lawak ng India, mula sa tahimik na mga eskinita ng Pune hanggang sa masiglang mga kalye ng Jaipur at sa mga patio ng templo ng Ahmedabad, ang mga boses ng mga nakatatanda ay nagsasalita na ngayon ng may tahimik na ginhawa. Mga boses na sa loob ng maraming taon ay bumubulong sa madilim na mga pasilyo ng gabi, nagigising ng 2 o 3 beses, naghahanap ng banyo,
naghihintay ng liwanag ng umaga. Ngunit ngayon, ang mga parehong boses na iyon ay nagsasalita ng kapayapaan, ng pahinga, ng pagbabalik ng isang bagay na akala nila ay nawala na ang mahimbing na tulog. Hayaan ninyong ikwento ko si Bharat G. mula sa Pune. Isang retiradong guro na may mainit na ngiti at magiliw na paraan. Sa loob ng mahigit 3 taon, nagigising siya bawat 2 oras. Iniisip na bahagi lamang ito ng pagtanda. Sinubukan niya ang homeopathy, sleeping pills, at tinalikuran pa ang mga prutas sa gabi, ngunit walang tumagal. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang pamangkin ang tungkol sa natural na lunas na ito, pulot pukyutan, sinangag na methi, at isang kurot ng haldi-luyang dilaw. Nagsimula siya ng may pag-aalinlangan ngunit sinunod ang paraan ng eksakto 1 kutsara 30 minuto bago matulog. Walang tubig pagkatapos. Sa loob ng 10 araw, minsan na lang siyang nagigising. Pagsapit ng 2 linggo, natulog siya ng 5 oras nang walang patid. Sumulat siya sa akin na nagsasabing, nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng totoong tulog. Ngayon ay nagigising ako na may malinaw na isipan at magaan na mga hakbang. Mula sa Jaipur, narinig namin mula kay Umami, isang magandang byuda na nakatira kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Sa loob ng 5 taon, nakipaglaban siya sa mga gabing walang tulog, hindi lamang mula sa pag-ihi, kundi mula rin sa restless legs at gas. Pagkatapos ng hapunan, sinimulan niyang gamitin ang lunas na kutsara kasabay ng paglipat ng kanyang pagkain sa 630 p.m. Ang resulta, sa loob lamang ng 1 linggo, nabawasan ang kanyang pagkaapurahan. Tumigil ang panginginig ng kanyang mga binti, at higit sa lahat, nakaramdam siya ng pag-asa. Sinabi niya, sa edad na ito, hindi ako umasa ng pagbabago. Ngunit ang 1 kutsarang ito ay nagbalik sa aking mga umaga. At sa Ahmedabad, ibinahagi ni Iqbal Sab 74 taong gulang ang kanyang paglalakbay. Siya ay may banayad na diabetes at ilang taon nang umiiwas sa pulot pukyutan. Ngunit matapos aprubahan ng kanyang doktor ang maliit na halaga, sinubukan niya ang halo na may ajwain sa halip na haldi. Hindi lamang kumalma ang kanyang pantog, kundi gumaan din ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Ang kanyang boses sa telepono ay puno ng kagalakan. Hindi ito mahika, sabi niya. Ito ay balanse. Isang bagay na nakalimutan ko. Kita niyo, mahal na nakatatanda, ang lunas na ito ay hindi lamang tungkol sa mga sangkap. Ito ay tungkol sa paniniwala na posible ang pagbabago kahit na pagkatapos ng 60, kahit na pagkatapos ng 70, kahit na pagkatapos ng maraming taon ng pakikibaka. Ang katawan ay nakikinig pa rin ng marahan ng may kababaang loob sa pangangalaga na iniaalay mo rito. At minsan, ang pangangalagang iyon ay nagsisimula hindi sa isang tableta, kundi sa 1 kutsara, 1 kwento, at kaunting tiwala. Kaya, mahal kong nakatatanda, sabay tayong naglakad sa maraming banayad na katotohanan ngayong gabi at sana ay medyo gumaan ang pakiramdam ng inyong puso. Naunawaan natin na ang pag-ihi sa gabi ay hindi lamang tungkol sa pagtanda. Nangyayari ito dahil bumabagal ang mga bato, nagiging mas sensitibo ang pantog, at ang mga hormone na kumokontrol sa pahinga sa gabi ay dahan-dahang nawawala pagkatapos ng 60. Nakita natin kung paano ang maliit na pagkagambalang ito, kapag hindi na pag-uusapan, ay maaring tahimik na lumaki sa isang bagay na mas mabigat. Ang putol-putol na tulog ay nagnanakaw ng iyong enerhiya, iyong memorya,
At kung minsan kahit na ang iyong kumpiyansa na malayang maglakad sa iyong sariling tahanan, maaari nitong guluhin ang iyong presyon ng dugo, iyong mga mood, at maging ang iyong kapayapaan ng isip. Ngunit ang magandang balita ay ang paggaling ay hindi laging nangangailangan ng malakas na gamot o mahabang reseta. Minsan, nagsisimula ito sa isang kutsara lamang, isang maliit na halo ng pulot pukyutan, sinangag na methi at luyang dilaw o ajwain. Ininom ng may pag-iingat 30 minuto bago matulog. Sinenyasan nito ang iyong katawan na magpahinga, hindi magmadali. Pinapakalma nito ang pantog, sinusuportahan ang panunaw, at ibinabalik ang ritmo na tahimik na hinahangad ng iyong katawan. Okay, merong isang bagay sa video ngayon na nakaantig sa iyo. Inaanyayahan kitang ibahagi ito ng marahan sa mga komento. O kung mas gusto mo ang katahimikan, i-type lamang ang salitang pag-asa dahil ang salitang iyon lamang ay maaring mag-ilaw ng isang maliit na diya sa puso ng isang tao. At kung sa tingin mo ay makakatulong ang nilalamang ito sa iyong asawa, iyong kapatid, iyong kaibigan sa walking group, o sino man sa iyong gusali, mangyaring ibahagi ito sa kanila. Huwag nating hayaang huminto sa atin ang kaalamang ito. Hayaan itong maglakbay ng marahan at mabait sa bawat nakatatanda na nangangailangan nito. At syempre, kung ang video na ito ay nagdulot sa iyo ng ginhawa, isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel na ito upang bawat linggo ay makapaghatid kami sa iyo ng mga bagong paraan upang makaramdam ng mas malakas, mas kalmado at mas konektado sa iyong sariling paglalakbay sa kalusugan. Naway maging tahimik ang iyong mga gabi, kalmado ang iyong pantog, at nakapahinga ang iyong puso tulad ng iyong kabataan. Magkikita tayong muli sa susunod na video. Hanggang doon, matulog ng mahimbing at manatiling malusog